no? Wow. Ito naman, si Harry Roque, may sinasabi. Na naman, at yan po ay mangyayari sa buwan ng Pebrero, ilang tulog na lang. So ngayong patapos na yung isang taon na naman, at yan po ay mangyayari sa buwan ng Pebrero, ilang tulog na lang, 2 buwan na lang, naghahanda na ang mga congressman para sa panibagong impeachment laban. Ay, kabado sila sa panibagong impeachment. Kaya pala nagbigay ng statement si Lustay takot na naman, tarantado. Kumbaga, panic mode na naman ang kampo nyo. VP Sara. Wala tayong inaasahan mga bagong basihan, ha? Yung pa rin gas-gas na 125 million confidential fund ang magiging dahilan nila at sasabihin nila graft and corruption yan, no? Mantakin ninyo, ha? 125 million. Baliwala yan sa 12 billion confidential fund ngayon ni Marcos Bangag Jr., no? Baliwala yan sa 1 trillion flood control projects na linamo ng mga walang yan tong... Baliwala yan sa pagtatago mong puganti ka. Ano na? Ha? Ano nang next move nyo? Puro kayo talunan, ha? Puro kayo dismissed, puro kayo rejected. Ha? Ano na? Pati ikaw, nireject ka na ng Netherlands. Pinalayas ka na. Ha? Bawal ka na doon. Pinalayas ka na. Ha? Kaya pinatalsik ka ng pinapunta ka sa Austria. Doon ka kumuha ng asylum, wag dito. Tragis. Ha? Ibinabasura ka na. Umuwi ka na lang. Harapin mo yung kaso mong puganti ka. Malapsin na to sa nakalipas sa 3 taon na administrasyon ni Marcos Jr. Pero talagang hindi din natatantanan si VP Sara dahil banta si VP Sara at hanggang hindi natanggal yan bilang prospective na papalit na presidente, hindi lang sa 2028 at maalay nyo, bukas, talagang hindi magkakaroon ng mahimbing na tulog ang mga Marcoses. Dahil alam naman nila na sukang-suka na ang taong bayan sa kanila. Kaya ang dapat... Nakakasawa naman yan. Paulit-ulit kayo ng narratibo. Hindi kami bababa pag hindi bumaba si Marcos. Hindi kami aalis dito. Putragis. 3 buwan na kayo nag-stay dyan sa EDSA. Hindi naman kayo, wala naman nangyayari. Nag-rally-rally yung INC. Nag-rally-rally na kung sino pa nag-rally. Pangulo pa rin si Pangulong Bongbong Marcos. Taka ba, wala kayong nagawa. Puro lang kayong ngaw-ngaw. Kaya pinagtatawanan kayo. Anak kayo na kamote. Wala na. Desperado na kayo. No? Wala na. Sukol na sukol. Pati mga kalyado nyo, problemato. May kanya-kanya silang kaso na hinaharap. Lahat kayo may hinaharap na kaso. Wala na, tingnan mo yung mukha mo. Problemado. Bagsak na yung mukha mo. Kamunti ka. Puganti ka talaga At mangyari, kung hindi sila mananatili sa pwesto, gusto nila hindi maging presidente ang Inday Sara. And one way to do it is palayasin siya sa pwesto, tanggalin siya sa pwesto bilang isang vice president na sa ganon, hindi makaporma pagdating sa 2028. At kung may mangyari man kay Marcos Bangag Jr., sabihin na natin mag-overdose sa kanyang cocaine, hindi magiging vice president ang Inday Sara Duterte. Ano nga ba mangyari kasi kapag na-impeach si VP Sara at natanggal bilang isang vice president? Alam nyo ba na si Marcos Bangag Jr. ang siyang magtatalaga ng vice president? And take your pick kung sinong gagawin niyang vice president. O pwede si Tambaluslos na naglalaway para maging vice president nang siya makatakbo sa susunod. Abay po pwede rin kahit sino pang... Wala na talaga. Kita nyo? Nag-hallucinate na siya ng mga pinagsasabi niya, mga kabsat. Harry Roque, from respected international lawyer down to pugante. Tragis. Shout out mga kasama natin. Wala nang naniniwala dyan. Ophelia Lady. Kaya nga. Hindi, may naniniwala pa dito, madam. Alam niyo kung sino man naniniwala dito kay Pugante? Mga bobong garapata. Mga bobo. Yes, sobrang bobo. No? Walang utak. Yun na lang nauuto niya. Bobo na naman ang bunganga ni Roqueta, sabi. Ano sinabi mo pa? Kakabaw. Sige tuloy. Isa pa. Take 2. Pasok, Roqueta. Na yung 1 taon na naman at yan po ay mangyayari sa buwan ng Pebrero, ilang tulog na lang, 2 buwan na lang, naghahandaan na ang mga congressman para sa panibagong impeachment laban kay VP Sara. Wala tayong inaasahan mga bagong basihan, ha? Yung pa rin gas-gas na 125 million confidential fund ang magiging dahilan nila at sasabihin nila graft and corruption yan, no?
Mantakin ninyo ha, 125 million. Baliwala yan sa 12 billion confidential fund ngayon ni Marcos Pangag Jr. No? Baliwala yan sa 1 trillion flood control projects na linamo ng mga walang yan tong Ismael at Sinatong sa nakalipas sa 3 taon na administrasyon ni Marcos Jr. Pero talagang hindi din natatantanan si BP Sara dahil banta si BP Sara at hanggang hindi natanggal yan bilang prospective. Mukhang kailangan niya na mag-inhale, exhale. Wala. Dire-diretso na siya guys, nahihirapan na siya huminga. Makita niyo yung mukha niya. Mukhang puganti talaga guys. Tragis. Anak na walang kamote guys. Sino naniniwala dito? Press 1. Press 2 sa mga hindi naniniwala mga kakabsat. Anak ng kamote. Ay, pugante. Okay ka pa ba dyan? Ha? Ay, grabe mga kakabsat. Ibang level talaga mga kakabsat, no? Nako po. Kung ano-ano na sinasabi niya, nag-halusinate, kung ano-ano nang naiisip niyang mangyayari. Samantalang sila naman ang may banta dito kay Pangulo, di ba? Lalo na si Inday Pusit. Lalo na nag-meltdown siya. Kung ano pinagsasabi niya, hindi niya na-control. Tapos kayo na si Roqueta. Napugante mga kakabsat. Wala na. Makukulong kayong lahat. Tandaan nyo, December 15. Ano pensa na? December 10. Mga kalyado nyong Sinatong. Makukulong na. Tulad na sabi mo, Sinatong at Congress-tong. Alak lang kamote, Kari Roque, oh. Ay, grabe. Konto, from respected lawyer to dati hinahanga ang lawyer pero ngayon my God, napakataas ng tingin sa kanya ngayon, napakababa. Tragis. OMG, grabe ka. Pero maganda ka, nakaka-relieve si Harry Roque kasi paano, napapangiti niya tayo. Napapangiti niya tayo sa kabulestron niya. Laklang kamote. O siya, pasok, Harry Roque, pasok. Napapalit ng presidente, hindi lang sa 2028, at malay nyo, bukas, talagang hindi magkakaroon ng mahimbing na tulog ang mga Marcoses. Dahil alam naman nila, bukas na, di na mahimbing na tulog. Ikaw nga, hindi ka na nakakatulog sa problema mo, di ba? Asylum mo nga, hindi mo nga ma-assure. Sa Netherlands ka, sinipa ka? How much more dyan sa Austria? My goodness naman, Harimaw. Ano na, kaya pa ba? Kaya pa ba? Tragis. Sige tuloy. Nasukang-suka na ang taong bayan sa kanila, kaya ang dapat mangyari. Ano daw, sukang-suka ng taong bayan? Bakit si Pangulong Bongbong Marcos pa din ang presidente? Sukang-suka? Mukhang iba yata nangyayari. Mukhang yung akalyado nyo, hindi na nila namang gagawin nila. Litong-lito na sila. Kasi nga, malapit na silang makulong. Tragis. Bilang na yung araw nila, 1 linggo na lang. Tapos si Batuta, Oy guys, happy Mansari. Pakisabi naman kay Bato. Happy Mansari, Bato de la Rosa. Happy 1 month na nagtatago. Happy 1 month kay Bato de la Rosa. May Mansari na si Bato de la Rosa. 1 month in hiding. Lagkawate. Tragis na Bato de la Rosa to. Isang buwan na siyang nagtatago, may. Yes. 1 month na. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang. Lagkamote. Ay, grabe. Basta kami nag-e-enjoy kami, di ba? Sir Leonardo Ansag, ang mga nasusukan lang yung mga DD-sheet na nakakaunti. Dalang, di pa rin nadadamit ni Hariba. Kaya nga, last pack pa dun. Meldita Kabayashi, shoutout Kabsat. Ay, grabe. O sige, tuloy. Kung hindi sila mananatili sa pwesto, ang gusto nila, hindi maging presidente ang Inday Sara. And one way to do it is palayasin siya sa pwesto, tanggalin siya sa pwesto bilang isang vice president, at sa ganon, hindi makaporma pagdating sa 2028. At kung may mangyari man kay Marcos Pangag Jr., sabihin na natin mag-overdose sa kanyang cocaine, hindi magiging vice president ang Inday Sara Duterte.
Ano nga ba mangyari kasi kapag na-impeach si VP Sara at natanggal, no, bilang isang Vice President? Alam nyo ba na si Marcos Bangag Jr. ang siyang magtatalaga ng Vice President? And take your pick kung sinong gagawin niyang Vice President. O pwede si Tambaluslos na naglalaway para maging Vice President nang siya makatakbo. Kita yung imagination niya, mga kabsat, no? Imagination niya. The max level. Sa susunod, abay po pwede rin kahit sino pang chuchu kay Marcos Jr. ang matalaga. Kung sino ang pinakamalakas at sipsep kay Marcos Jr., yan ang itatalaga niya. Pero yan ay kung matutuloy nga ang impeachment laban kay VP Sara. Ano ba mga balakid dyan? Well, sigurado ako, pagpa-party-party na naman ng mga congressman at ang mga senador na yung gusto ng Malacanang na matanggal si VP Sara. Diba? Sinabi naman talaga ni Chis Escudero na lahat yung mga insertions na nangyari nung nakalipas na taon sa pinakamaanumalyang budget ay dahil nga yung mga insertions ay ginamit pambili ng mga lagda para sa impeachment. Siyempre, hindi naman pwedeng maghugas ka. Lalalag! Kita niyo yung takbo ng utak dito daw, yung insertion daw. Tanga! Yung insertion pumunta doon sa mga distrito ng mga senators, di ba? 12 billion napunta sa Bulacan. 9 billion pumunta sa Sorsogon, Cheese. Bobo ka ba? Alak, nagkamati talaga ito sikat. Ay, grabe. Wala na, guys. Wala na. Lakas tama na sikat. Uy, magpa-check up ka na nga. Arimaw, magpa-check up ka na. May sayad ka na din. Putragis, pa-check mo yung utak mo. Alak, nagkamote, oo. Loy. May din dyan si Chis Escudero dahil siya ay naging Senate President din, no? Pero ang katotohanan niyan ay ginagamit talaga ang pangtao ng budget para nga suhulan ang mga mambabatas na sumuporta. Gawain nyo kasi. Yan, gawain nyo. Agoy. Talaga naman, oo. Takot lang yan, maestro. Kaya tinatamaan ng karma. Kasi bangag na bangag, wala namang napatunayan hanggang ngayon. Buwahaha. Kaya nga, lahat ng mga kanya, binasura. Tapos, hindi lang siya, pati siya mismo binasura. Binasura ng Netherlands. Pagka dito, bumalik ka sa Austria. Nagkamote, oo. Oo, haribaw. No? Ganun talaga makakapsat. No? Wala tayong magagawa kapag ang isang puganting tulad ni Harry Roque ang nagbigay ng payo. Nako po, walang naniniwala maliban sa mga bobong darapata. So, ayan lang. Arimaw, good luck sa'yo. Mataranta kayo. Panic mode kayo. Kami, tumatawa lang dito. No? Kasi sa sobrang yabang mo noon, no? Sabi mo pa nga kay Dilima, no? Happy anniversary to Kyla Dilima, and you may have the rest of your life in jail. Bobo, ngayon, baligtad ang mundo. Ha? Ikaw ngayon, nagtatago. Puganti ka. Naka po. Nasbak man na. O, siya guys. Pantayan, next topic tayo, anak ng kamote. Next topic. Lagyan ko lang ng kwanto countdown saglit. Ay, ba't wala? Shoutout po. Good afternoon, Magsat. Grabe naman itong si Trillanes, mga kabsat. May bagong pasabog na naman dito si Trillanes, oh. Agoy, Trillanes. Saan na si Trillanes? May pasabog na naman si Trillanes, mga kakabsat. Ako po, hindi makakatulog na naman to. Sabi ni Trillanes, mga kakabsat, ito po. Sa pagkakaalam ko, may mga magpa-file ng plunder case sa ombudsman laban kay Sara Duterte. Posibleng may magsampa ng plunder case laban kay Vice President Sara Duterte sa ombudsman ngayong linggo. Sinabayan yan ni dating Senador Trillanes report
sa panayam sa kanya ng programa Totoo Lang o 1PH. Kaugnay ito ang issue sa confidential fund at umano ay bilyon-bilyong perang ninakaw. Naka po. Ay, alam nyo guys, halos lahat ng mga sinasabi ni Trillanes nagkakatotoo. Diba? Nako po. Nako po. Inday, okay ka lang. Nako po, mamomroblema ka. Nako po. Anyway, mga absat. Patalas-tas lang. Hindi ito yung topic natin. Asan na yun? Ito na ito, mga absat. Ito na natin. Asan na yun? Anak ng kabote. Ito na ito. Punta tayo dito. Ay, urgent bill. Wait, bakit video dapat? Bakit picture? Puntahan natin si usapang